dahil sa atake sa puso ayon sa otoridad. Batay sa investigasyon ng EFP Mandaue City, nagsimula ang sunog sa isang bahay kung saan may batang edad 10 na naiwang mag-isa at nagsaing ng bigas sa cooking stove. Isinulat sa mga gym ng dalawang barangay ang Hinaras at hinaraw ng mga barko ng China ang mga barko ng BIFAR na nagsasagawa ng pag-aaral sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Panghihimas ng ito ayon sa China. Ang sagot ng Pilipinas, illegal ang kanilang ginawa. Nakatutok si Joro Paranda. Ang helicopter na ito ng People's Liberation Army Navy ng China, malapit ang pinaibabawal ang rubber boat na sakay ang mga tauhan ng BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pupunta ang bangka sa Sandy Cay 2 and 3 para sa Marine Scientific Survey at para pumunta ng buhangin para pangkahanan. Sabi ng Philippine Coast Guard, panghaharas ito. Napakadelikado raw ng propeller wash o yung hangin binagbugan ng helicopter para manatiling nakalutang. Hindi pa dito sa bangka. There's a very high possibility na pinag-i-display rubber boat. Pati barko ng China Coast Guard, tila gusto raw panggain ang vessel ng BIFAR. Buti na lang at nakaiwas ito. Nakalapit sa Sandy Cay 3 ang rubber boat ng BIFAR pero kailangan sila roon ng speedboat ng China Coast Guard at hindi pinayagang makababa. Wala namang nasaktan pero napuwersa ang PCC ng BIFAR na susunod muna ang pag-kolekta ng buhangin. We have to go with the necessity. This is what we instigated. And this time, we will conduct Pangarap ko nga. Nangyari ito kahapon ng umaga, 5 nautical miles o halos 10 kilometers mula sa Pag-asa Island. Depensa naman ng China Coast Guard, wala rin permiso mula sa gobyerno ng China. Ang kanila ay panghihimasok doon ng Pilipinas. Pati na ang kanila ay illegal na tangkang pagtutok at pagkolekta ng buhangin doon. Itinabuhay nila ang mga barko ng Pilipinas alinsunod sa kanilang batas dahil may soberanya raw ang China roon. Pagkuro raw ay matutupad ng China ang batas at pagprotekta sa kanilang karapatan sa karagatang nasasaklawan daw nila. Sana natin the free time na ito but China does not care about interest and they are disrespecting our sovereign rights. Dahil sa bagong insidente, sabi ng DFA o Department of Foreign Affairs, naghahain ulit ang Pilipinas ng diplomatic visa. It's not just about Diplomatic. Banggain mo kasi, dito na kayo. always a safety. That's all it is. Kahapon naman, tagumpay na nakadikit ang MV Lapu-Lapu sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para sa resupply mission at pagpapalit ng mga nakadestinong sundalo roon. Sabi ng China dahil yan sa pagbigay nila ng permiso sa Pilipinas. Pero ayon sa PCG at DFA, hindi humihingi ng permiso ang Pilipinas sa China. We're not asking the permission to respect the Ito na ang ikalimang resupply mission sa Ayungin Shoal matapos magkasundo ang Pilipinas at China sa kung paano ito gagawin ng hindi maiiwasan, hindi pagkakaunawaan at miskalkulasyon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Matuto, 24 oras. Nagdang masaya at naging makulay ang kasadyahan sa Habang Buhay na bahagi ng pagdiriwang Diragyang Festival 2025. Kanya-kanya pong paandal sa performance ang mga kalahok na tribo. At mula sa Iloilo City, napunta si Don Chai. Alamin ang iba kay Senyor Santo Niño, siyam na mga tribo nakalahok sa kasadyahan sa Kabanohanan sa Dinagyang Festival 2025 ang nagpakitang pina sa kanilang mga world-class performances. Mula simula hanggang sa pagtatapos, napalforma sa isang panonood sa engranding performances ng mga tribo nakalahok sa kasadyahan sa Kabanohanan 2025. Kita sa performances ng siyam ng mga tribong kalahok ang makakaisayon at makulay na kultura ng Iloilo Province. Nakita rin ang mga tribo sa iba't ibang mga pagkain, pagkato at ibarangay ng mas makalaki na bawat lugar.
kultura at ang diwa ng mga festival ng mga bayan sa probinsya. Sa lahat-lahat po na hindi pa po nakapag-experience na manood ng Kasadyahan, I'm inviting everyone, to those who haven't experienced kasi po napakasaya and every performance po ng mga drive is very amazing. Ang Kasadyahan sa Kabanluanan ay isa sa mga highlight events ng Dinagyang Festival 2025. Ang Dinagyang Prize Competition, lalawakan naman ng 8,000 na kumakatawan sa ilang paaralan at mga pagkakot ng Iloilo. Pia, kitang-kita sa reaksyon ng mga manonood, lalo na ng mga turista. Kapag nakikinita sila sa ganda ng performances ng mga dito. Kasi nga parang nag-joyride talaga tayo sa mga probinsya ng Iloilo dahil nga sa mga kulay at world-class performances ng mga tribo sa Kasadyahan sa Kabanluanan. Yan ang latest dito sa Iloilo City, Patrick Garcia. Diba? At maraming salamat dahil sa lahat ng Jimmy. Mga notorious habol rapper na ilang beses na nakasama sa Manila. At Magic Non-stop ang pagtuto sa 24 oras weekend. Switch to New L'Oreal Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang pag-track. No work to stress sa washing machine. L'Oreal. Check the label, mommy. Check the label, mommy. Check needle 3 plus. Check it up to 1 million probiotics. Check the no Check the label, mommy. Sino ang papansin sa daing natin? Sino ang mabuhay sa nilokot pinubayan? At CIS ang ma-action dito. Si Erwin Tulfo ay masasabi ninyo, garantitado. Kami ang kakampi, kami natin. New Pantene Supplement Conditioner with probiotic and mix out to chunk easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Now, may bonus 30% for na. Siya ang bumisita. Walang ginong pagpapatalo. Siya ang ating Marikina Super 935 the Astro GMA Prime. Kasi shoot na muna, natutuloy na ito. Sa YouTube ang makakalantarin. Ngayong Saturday, dito panalo. Nakapitay, 7:13 p.m. Season finale of Park World Tour. Best or most memorable pinaka-moment. Yung pinaka-nangarap award. Park World. Season finale. Saturday, 9:30 p.m. Laban sa iyong pamilya. Ikaw ba'y mag-iwag? Nasa posisyon na nagpamatay sa kanya. Ng Hindi kaya ito yung kuweba?
Saturday. Tama na! Sinabi na sa'yo ng mga anak mo na huwag mong saktan ng Lion Dragon. Ano naman? Daig kayo ng lola ko, 6:30 p.m. Naaresto ng mga pulis ang dalawang lalaking sumunod sa serya ng kagatan sa nagpapahagi ng Metro Manila. Kumpiskado rin mula sa kanila ang ilang baril. Nakatutok si John Presto exclusive. Sa loob ng isang bakery sa Quezon City noong February 20. Ang pulis na natangay ng mga sospek ang bakit ng cellphone ng ilang customer sa loob. Kalipas ang ilang araw, nakita muli ang mga sospek sa CCTV ng sa may Intramuros, Manila. Sabi ng pulisya, katatapos lang daw ang hold of the wall ng mga sospek. Una dito sa nangyari noong Sabado na kung saan lang Raul! at nakakuha ito ng dalawang matan. Bagong insidente na yan, napadaan pa sa checkpoint na sakop ng Barbosa Police Station ang mga sospek. Pero Nakatakbo po sila. dahil nakatakas, nakapang-hold up ulit ang grupo sa bahagi naman ng Vasquez Street sa Malate. Tatangin nila sa biktima ang isang cellphone. Agad nagsundo ng biktima kaya nagpasana ng pursuit operation laban sa grupo. Natinto ng dalawa sa bahagi ng karotero ng kanila. Ang isa, nakasuot pa ng uniforme ng ride-hailing app para mag-disguise. Nakuha sa kanila ang dalawang baril at isang motorsiklo. Napakarami pa ng mga insidente kung saan sila yung suspect sa mga kundakta nangyari sa buong Manila. Napagalangan din ang pulisya na kalalaya lang nitong Lunes ng isa sa mga sospek matapos makapagpiyansa ng 200,000 pesos para sa kasong pagnanakaw. Pasok din umano sa kulungan ng mga sospek. Dahil dito, naniniwala ang mga otoridad na may financer at malaking grupo na kinasasangkutan ng mga sospek. Maningi po ang niraling namin sa mga sawahan. Malabo na raw makapagpiyansa agad ang mga sospek dahil sasampahan sila ng reklamong paglabag sa gun ban sa ilalim ng Omnibus Election Code. Bukod pa dito, ang mga isasampang robbery at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nagtipon-tipon ng mga grupong nais na raw umunsad ang mga hakbang para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagsama-samang iba't ibang grupo sa Plaza Roma sa Manila para ipanawagan ang pagpuso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Simula nito sa isang misa kung saan ginita ang kaarawan ng dating Pangulong Cory Aquino ngayong araw. Kung gusto natin, patansikin ang sino man patansikin. Pero, yung nagsabi nga sa akin, sinuro mo na yan, ikaw ay may sala, kasi nakaturo sa iyo, at ikaw rin. Kaya po, habang dito sa atin lahat, yung pagbalagi sana, pinasimula ni Cory Aquino. Pagpatuloy naman natin. Dahil ang ilang kabilang sa mga lumagda sa una, ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban sa lise. Nananawagan kami na sa Kongreso na ituloy na itong aming sinunong na complaint. Tayo mga mamamayan, ginawa na natin yung papel natin. Sa Kongreso naman, kayo naman yung gumamit. Sinusubukan ka namin kuna ng pahayag sa Vice President Sara Duterte at ang liderato ng Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatito, 24 oras. Pinuna ng Chinese Embassy ang comic book na gawa ng gobyerno ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Sa ulat ng Reuters, tinawag ng embahada na political manipulation ang comic book. Sa aklat na The Stories of Teachers June, tinatalakay na isang grupo sa kanyang mga estudyante ang maritime zones, international laws at ang pangalaga ng ating yamang tubig. Proyekto ito ng National Task Force West Philippine Sea at pinangunahan ng Philippine Coast Guard West Philippine Sea Transparency Office. Naunang sinabi ng National Security Advisor Eduardo sa pagsisiwalat ng inalit agresyon sa China sa West Philippine Sea. Highlight na ito sa mga kanata, mahalagahan ng 2016 arbitral ruling pagdating sa Pilipinas na kinikilala ng China. Umaasa naman sa Philippine Coast Guard Chief Ronnie Hilgawan na matutunan ang mga kabataan ng pagprotekta sa kulado ang nararapat sa atin. Dinunita
Pinanganak ang kabayanihan ng sakripisyo ng 44 na miyembro ng Conquistador Action Force sa 44 na nasawi sa enkwentro sa Tanong Maguindanao isang dekada na nakalipas. Isinagawa ang Day of National Remembrance sa PNP Academy sa Silang Cavite na dinaluhan ni Interior Secretary John De Remulla at PNP Chief General Romel Martin. Naroon din ang mga nauilang kaanak ng SAF 44. Mayroon din commemoration program sa Balanga City sa Bataan at isang misa sa Baguio City. Taong-taong inaalala ang kabayanihan ng SAF 44 na nasawi ng pagbulit sa master bomb maker at international terrorist na si Marwan. Sa isang pagkaga sa Zambales, halos wala raw makita ang mga motorista dahil sa kapal ng alikabok. Kuya Kim, ano na? Sa parang video na pinost nito ni Mark Antony, akalain mo raw sa'yo mag-road trip sa Baguio. Ay sa kapal ng school and fun na bumabalot sa kalsada. Pero hindi mo yun ang kanilang destinasyon. Ang daan kasi nanabaybay nila, highways sa Narciso Zambales. At ang bumabalot sa kalsada, hindi raw fast. Ano ka ba? Zero visibility naman talaga. Meron kasi Ano, 1v1? Dahil sa kapal ng alikabok, pahirap ang daw ang pagmamaneho. yung Ano gagamitin mo? naka-single talaga naman or mga naka-tricycle. Ako wala po eh. Nagbabike. Mabuti na lang daw. Wala po nga ako eh. Nakarating naman kami sa San Felipe for surf sometime. Pero bakit ka ba nababalot sa nakapal ng alikabok? Highways sa Narciso. Ganda-ganda eh. Ang tawag sa kapal ng alikabok na bumabalot sa Narciso, hindi sandstorm, kundi duststorm. Ang nakalas ko ito sa desert po. Isang desert. 129 na. Para sa sandstorm, mas maliliit na particles sa tinatakay ng malakas na hangin tuwing may duststorm. Ano ba yung May ano? And then, malakas ang kanin. Ang alikabok naman, Tulungan mo ako, Mig. galing doon sa